Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1001. Kung hindi natin hahayaan, ano pa bang gusto mo? Sabi ng talent scout, magpatuloy sa pag-iimbestiga. Hindi mo ba nakikita na halatang kampi ang mga pulis sa taong bumugbog sa atin? Kung patuloy tayong mag-iimbestiga, wala itong magandang may dudulot sa atin. Panipi, pero binugbog kami ng ganun-ganun lang. Walang paraan para makaganti. Hindi ako nakipagkasundo. *man, never kaming nakaranas ng ganoong pagkawala. Walang gana na sabi ng photographer. Kung hindi kayo magkasundo, matitiis mo lang. Sabi ng talent scout, tama na, huwag ka nang magsalita. Itinigil ni Manager Yin ang pagtatalo ng dalawa at sinabing, makipag-ugnayan ka sa pulis bukas at sabihin sa kanila na hindi natin ito itutuloy. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Talagang hahayaan na lang natin ng ganun. Tanong ng photographer. Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta na lang hahayaan. Mabangis na sinabi ni Manager Yin, hindi pa ako nabugbog ng ganito kalubha sa buhay ko. Paano ko siya papakawalan ng ganoon? Gayunpaman, tama si Little Lee. Halatang may kinikilingan ng mga pulis sa kanya. Walang kwenta kung ituloy natin ito. Gayunpaman, kahit na hindi natin siya maparusahan sa pamamagitan ng pulisya, maaari nating piliin na gawin ito sa ating sarili. Panipi, oo, kung hindi magawa ng pulis, hahanap tayo ng magtuturo sa kanya ng leksyon. Nag-echo din ang photographer. Okay, naayos na ang usaping ito. Sabi ni Manager Yin, *man, itong *man bastard, mabigat talaga siya. Hindi alam ni Huang Feng na iniisip pa rin ni Manager Yin at ng iba pa na gumanti sa kanya. Sa orihinal, naisip ni Huang Feng na mabuti na hindi siya nahirapan sa kanila. Dahil dito, iniisip pa rin nilang maghanap ng gulo sa kanya. Sila ay talagang walang ingat. Pagkatapos bumalik sa tirahan, hindi niya nakita si Bai Xiaoro sa sala. Hindi pa rin sanay si Huang Feng. Matagal nang nakatira dito si Bai Xiaoro. Sa tuwing babalik siya, kahit anong oras, makikita niya si Bai Xiaoro sa sala. Nasanay na siya. Dahil dito, hindi na niya ito nakita sa pagkakataong ito. Bahagyang hindi nasanay si Huang Feng. Pagkatapos ng simpleng paghuhugas, bumalik si Huang Feng sa kanyang silid at tumingin sa storage box. Dahil dito, ilang araw na siyang wala sa bahay. Bagamat may ilang bagay sa storage box, lahat sila ay sari-sari at hindi masyadong mahalaga. Dahil dito, bahagyang nadismaya si Huang Feng. Matapos ilagay ang storage box, kinuha ni Huang Feng ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Li Bindian, na sinasabi sa kanya na natapos na ang paunang gawain sa kumpanya at maaari na siyang pumunta sa Jiangzhou City. Dahil gabi na, hindi tumawag si Huang Feng. Nag-message lang siya. Akala niya ay tulog na si Li Bindian, ngunit maya-maya, lumiwanag ang kanyang telepono, nagpapahiwatig na may bagong mensahe. Nang tingnan niya ito, galing iyon kay Li Bindian. Ayos na ang lahat, punta ako bukas. Panipi, nang makita ni Huang Feng ang mensaheng ito, ngumiti siya at sumagot, gabi na. Gising ka pa? Oo, mabilis na sumagot si Li Bindian, wala akong masyadong gagawin kamakailan. Masyado akong nagpapahinga. Kung hindi ako magtatrabaho, magiging kalawangin ako. Huwag kang mag-alala, magiging abala ka sa hinaharap. Hinihintay ka pa rin ng kumpanya ko na magdala ng watawat, sagot ni Huang Feng. Hindi ka ba natatakot na hindi ko ito madala? Naniniwala akong gagawin mo rin. Sumagot si Huang Feng, bukod dito, kung ang isang malaking bituin na tulad mo ay hindi ito madala, kung gayon ang iba ay hindi maaaring dalhin ito. Hehe, after hearing you say that, bakit parang pressured ako? Huwag kang ma-pressure. You just have to perform as usual. Hindi kita inimbitahan dito para hayaan kang magdusa. Kung hindi, hindi ako bibitawan ng kapatid mo, sagot ni Huang Feng. Speaking of my brother, galit pa rin siya sa'yo. Umalis ka nang walang palem na ikinagalit niya ng husto. Sabi niya, sa susunod na makita kanya ay parurusahan kanya. Sagot ni Li Bindian, hehe, hindi ako matatalo ng kapatid mo. Hindi niya ako pwedeng inumin. Hindi ako natatakot. Nagpadala rin si Huang Feng ng mapagmataas na ekspresyon. Hindi mahina ang husay ng kapatid ko.
Nagreklamo si Li Bindian para sa kanyang kapatid. Sa susunod na pagkikita natin, matututo ako sa kanya. Sumagot si Huang Feng, well, maaga pa. Dapat kang magpahinga ng maaga. Well, you should rest early too. Good night, sagot ni Li Bindian. Mukhang inaantok na siya. Gayunpaman, masaya pa rin siyang makipag-chat kay Huang Feng bago matulog. Tuwang-tuwa pa rin si Li Bindian. Magandang gabi, sagot ni Huang Feng. Nakahiga sa kama, si Huang Feng, na nagligpit ng kanyang mobile phone, ay hindi agad nakatulog. Sa halip, naisip niyang bumili ng bahay. Ngayon, tila dapat bilhin ang bahay na ito. Bukod dito, sa pahintulot ni Suyamo, ang mga tao sa kanyang bahay ay hindi dapat masyadong kakaunti sa hinaharap. Sa kasong ito, naroon na ngayon ang kanyang sarili, sina Suyamo, Tang Mazo, at Bai Xiaoro. Kung marami pa sa hinaharap, hindi sigurado si Huang Feng. Sa ganitong paraan, dapat mabili ang bahay na ito ng mas malaki. Ngayon, si Huang Feng ay hindi masyadong kapos sa pera. Bagaman gumastos lang siya ng mahigit 1 bilyon para makabili ng mahigit 1 dosenang alipin, may pera pa rin sa account. Matapos mabili ang bahay, ito ay para sa kanyang sarili at sa kanyang babae na tirahan, kaya hindi ito masyadong sira. Dahil mayroon din siyang pera sa kanyang mga kamay, nagplano si Huang Feng na bumili ng mas mahusay sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung may oras pa ako bukas para tumingin sa bahay. Mabuti pang isama mo si Yumo. Naisip ni Huang Feng ang tungkol sa bahay sa kanyang puso at dahan daw ang nakatulog. Sa mundo ng Journey to the West, dahil lihim na kinain ng Monkey King ang Peach of Immortality at nagdulot ng kalituhan sa Heavenly Palace, sa wakas ay nakulong siya sa ilalim ng Five Elements Mountain. Ang pagkakakulong na ito ay tumagal ng 500 taon. Gayunpaman, binago na ng Monkey King ang aklat ng buhay at kamatayan. Bukod pa rito, palihim din niyang kinain ang Peach of Immortality, kaya kasing edad na siya ng langit at lupa. Ang 500 taon na ito ay walang halaga sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi siya mamamatay sa ilalim ng bundok, nakulong pa rin siya ng walang kalayaan. Ang Monkey King ay labis ding nalungkot sa pagkawala ng kanyang kalayaan. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, nagpakita si Guanyin Bodhisattva at binigyan siya ng pagkakataong mabawi ang kanyang kalayaan. Iyon ay para sambahin si Tang Seng, na gustong pumunta sa kanluraning paraiso upang makuha ang mga kasulatang Budista bilang kanyang Panginoon. Sa ganitong paraan, makakalabas siya sa Five Elements Mountain. Upang mabawi ang kanyang kalayaan, sa wakas ay tinanggap ng Monkey King ang mungkahing ito. Sinamba niya si Tang Seng bilang kanyang Panginoon at pinrotektahan siya sa kanyang paglalakbay sa kanlurang paraiso upang makuha ang mga kasulatang Budista. Nang maglaon, nakilala nila si Marshal Canopy, na binugbog din ng Heavenly Palace, at ang Curtain Lifting General, na kalaunan ay naging Zuboji at monk siya. Dumating din sila upang sambahin si Tang Seng bilang kanilang Panginoon sa ilalim ng mga tagubilin ni Guanyin Bodhisattva. Kaya naman, silang apat ay nagtungo sa kanlurang paraiso upang kunin ang mga kasulatang Budista. Matapos maranasan ang maraming paghihirap, tagsibol na naman. Dumating silang apat sa flat top. May Lotus Cave sa bundok. Ang Golden Horn King at ang Silver Horn King ay nanirahan sa kuweba. Ang dalawang dakilang demonyo ay may maraming maliliit na demonyo sa ilalim nila. Ang dalawang dakilang demonyo ay nanirahan sa Flat Cauldron Mountain sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, nalaman nila na dumaan si Tang Seng dito at alam na ang pagkain ng karne ng Tang Seng ay maaaring gawing immortal ang isang tao. Sa makatuwid, gusto nilang kumain ng karne ng Tang Seng. Kabanata 1002. Ang Golden Horn King at ang Silver Horn King ay may mga pambihirang kakayahan at maraming kayamanan sa kanilang mga kamay. Nahuli nila ang Tang Seng, Zubao Jia, at monk siya ng sunod-sunod. Ang Monkey King lang ang hindi pa nahuhuli. Ang dalawang dakilang demonyong ito ay natatakot sa mga kakayahan ng Monkey King. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na kainin ang karne ng Tang Seng bago nila mahuli ang Monkey King. Sandali lang. Hihilingin ko sa Fine Spirit na kunin ang ating mga kayamanan at ibalik ang Monkey Son na iyon. Hindi pa ba sapat iyon? Walang pakialam na sabi ng Silverhorn King. Bagamat narinig niya ang tungkol sa Monkey King's havoc sa Heavenly Palace at alam niyang may kakayahan ng Monkey King, hindi siya masyadong natakot sa Monkey King dahil may hawak siyang mga kayamanan.
Sa kanyang opinyon, gaano man kalakas ang Monkey King, matatapos siya kapag nakatagpo niya ang kanyang mga kayamanan. Okay, pumayag din ang Golden Horn King. Mas natakot siya sa Monkey King. Alam niyang imposibleng matalo nilang dalawa ang Monkey King sa kanilang mga kakayahan. Maaari lamang silang umasa sa kanilang mga kayamanan. Ngunit, gusto mo bang gamitin ang iyong Purple Golden Gourd o ang aking Suet Jade Bottle? Dahil makapangyarihan ang unggoy na iyon, natatakot ako na baka hindi siya mahuli ng isang kayamanan. Pagkatapos, kunin natin ang dalawa, sabi ng Silver Horn King. Nag-isip sandali ang Golden Horn King at tumango bilang pagsang-ayon. Sa kabilang panig, nalaman din ng Monkey King na ang kanyang amo at dalawang nakababatang kapatid ay nahuli. Bilang karagdagan, sinabi rin sa kanya ng kalapit na Mountain God na ang mga demonyo dito ay napakalakas. Maaari nilang talagang pigilan ang Diyos ng bundok at ang Diyos ng lupa at gawin silang makinig sa kanilang mga utos sa kanilang mga kuweba. Naunawaan din ni Sun Wukong na ang mga kakayahan ng halimaw na ito ay tiyak na hindi dapat maliitin. Kung ipaglalaban niya ito ng direkta, baka hindi niya makuha ang kapangyarihan. Sa makatuwid, maaari lamang niyang piliin na lampasan ito. Kaya naman, nag-transform si Sun Wukong sa hitsura ng isang matandang dawist at nakatagpo ang dalawang halimaw na lumabas upang hulihin siya malapit sa Lotus Cave. Ang dalawang halimaw ay may hawak na isang magic treasure sa kanilang mga kamay. Ang isa ay ang Purple Gold Gourd, habang ang isa ay ang Suet Jade Vase. Parehong hindi pangkaraniwang bagay. Pinaniwalaan ng Monkey King ang dalawang maliliit na demonyo na siya ay isang matandang immortal mula sa bundok Panglay. Nakuha pa niyang sabihin sa kanya ang mga pangalan at epekto ng dalawang kayamanan. Umikot ang mata ng Monkey King at nakaisip ng isang ideya. Ito ay talagang isang magandang kayamanan. Sinabi ng Monkey King, sige, ipapakita ko rin sa iyo ang aking kayamanan. Pagkatapos, naglabas si Sun Wukong ng isang malaking lang. Napatulala ang dalawang munting demonyo nang makita nila ito. Old Immortal, itong treasure mo is also an immortal treasure, right? Tanong ng munting demonyo. Ikaw si Lolo Calabash, ako si Lolo Calabash. Sabi ni Monkey King. Lolo, bulong ng munting demonyo sa sarili. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay puno ng kawalang kasiyahan. Aniya, matandang walang kamatayan, bagaman malaki ang iyong lang ay walang silbi. Bagamat ang aking lang ay maliit, ito ay kayang hawakan ng 1,000 tao. Anong espesyal sa paghawak ng mga tao? Kayang hawakan ng lungko ko ang langit. Natatawang sabi ni Monkey King. Magpanggap na langit. Natatakot ako na nagsisinungaling ka. Halatang hindi naniniwala ang munting demonyo. Kung kaya mo talagang magpanggap bilang langit, ipakita mo sa amin. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa iyo. Sabi ni Monkey King. Okay. Pagkatapos, ang Monkey King ay tumalon sa bundok at naupo na naka-crossleg na nakapikit. Parang nag-spell siya. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay napunta na sa langit at hiniling sa ikatlong prinsipe, si Neza, na tulungan siya. Kapag nagsimula na siyang kumanta, matatakpan ang langit. Matapos makuha ang kasunduan ni Neza, bumalik ang espiritu ni Huang Feng sa kanyang katawan. Pagkatapos, nagsimula siyang kumanta sa harap ng dalawang maliliit na demonyo. Sa kabilang banda, ginamit ni Neza ang kanyang celestial device upang takpan ang kalangitan. Biglang nagdilim ang buong mundo. Kahit na napakalapit ng dalawang maliliit na demonyo, hindi nila nakikita ang isa't isa. Kaya naman, naniwala sila sa mga salita ng Monkey King. Inilagay niya talaga ang langit sa malaking lang. Pagkatapos, inilagay ng Monkey King ang isang peking Monkey King sa malaking lang sa harap ng dalawang maliliit na demonyo. Tapos, gusto na niyang umalis. Ang dalawang maliliit na demonyo ay balisa. Ngayong ang Monkey King ay inilagay sa lang sa pamamagitan ng matandang immortal, ano ang dapat nilang gawin? Paano sila makakapag-ulat muli? Nag-usap ang dalawang demonyo at nagpasya na gamitin ang kanilang mga kayamanan upang ipagpalit ang malaking lang sa kamay ng Monkey King. Sa ganitong paraan, hindi lang nila mabibihag ang Monkey King, ngunit makakakuha din sila ng isang kayamanan na maaaring magpanggap bilang langit. Kahit na kailangan nilang gumamit ng dalawang kayamanan upang makipagpalitan, tiyak na ito ay isang magandang deal. Nagpanggap si Sun Wukong na nag-alinlangan sandali bago pumayag na gamitin ang lang sa kanyang kamay upang ipagpalit ang mga kayamanan sa kamay ng dalawang maliliit na demonyo.
Pagkatapos nito, masayang dinala ng dalawang maliliit na demonyo ang malaking lang pabalik sa Lotus Cave habang si Sun Wukong ay nakatayo sa labas na may nakakalokong ngiti. Sa oras na ito, naghihintay sa kuweba ang Golden Horn King at ang Silver Horn King para sa kanilang mga subordinate na mahuli ang Monkey King. Hindi nagtagal, bumalik nga ang dalawang maliliit na demonyo. Gayunpaman, ang Purple Golden Gourd at ang Sweet Jade Bottle sa kanilang mga kamay ay nawala, napalitan ng isang malaking lang. Ang dalawang maliliit na demonyo ay natural na gustong kunin ang kredito. Gayunpaman, pagkatapos ng isang demonstrasyon, alam ng Golden Horn King at ng Silver Horn King na peke ang malaking lang. Ang Monkey King ay gumamit ng pekeng para ipagpalit sa kanilang dalawang tunay na kayamanan. Kuya, nakuha na ng unggoy na iyon ang mga kayamanan at tiyak na darating na naghahanap ng gulo. Kailangan na nating mag-isip ng paraan para harapin siya. Sa oras na ito, kinakabahang sinabi ng Golden Horn King. Natakot na siya sa Monkey King. Ngayong niloko na ng Monkey King ang kanyang dalawang kayamanan, lalo siyang natakot sa kanyang puso. Tama. Ang Silver Horn King ay hindi mapakali na magalit sa dalawang maliliit na demonyo sa oras na ito at paulit-ulit na tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ang dalawang maliliit na demonyo na may nag-aalalang ekspresyon ay sinubukang mag-isip ng paraan. Hindi nagtagal, nagliwanag ang mga mata ng Silverhorn King at sinabing, Kuya, nasa atin pa rin ang Golden Canopy Rope. Ang Golden Canopy Rope ay nasa mga kamay pa rin ni Godmother. Sabi ng Golden Horn King, babalik ako kaagad sa Dragon Cave at sasabihin kay Godmother na dalhin dito ang Golden Canopy Rope. Sabi ng Silver Horn King, King, let us go. Hindi na tayo magkakamali sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, mabilis na sinabi ng dalawang maliliit na demonyo na nakaluhod pa rin sa lupa. Mabuti naman at magkasama kayong dalawa. Sabi ng Silver Horn King. Maghintay. Sinabi ng Golden Horn King, sa pagkakataong ito, kailangan mong maging mas maingat at mabilis na dalhin ang matandang lola dito. Oo. Nagmamadaling tumugon ang dalawang maliliit na demonyo. Kaya naman, masayang umalis ang dalawang maliliit na demonyo na gustong kabyusan ang kanilang krimen. Gayunpaman, hindi sila nakalayo bago sila muling tinutukan ng Monkey King. Kaya, pinalamig ng Monkey King ang dalawang maliliit na demonyo habang ginamit niya ang dalawang hibla ng buhok upang mag-transform sa hitsura ng dalawang maliliit na demonyo. Pagkatapos, pumunta siya sa Dragon Cave at niloko ang matandang bruha. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagbago si Sun Wukong sa kanyang orihinal na anyo at pinatay ang matandang demonyong babaeng iyon. So fox spirit lang. Akala ko parang demonyo, haha. Nakita ng Monkey King na ibinunyag ng matandang bruha ang kanyang orihinal na anyo matapos patayin at tumawa ng malakas. Kabanata 1003. Pagkatapos noon, natagpuan ng Monkey King ang Golden Canopy Rope malapit sa bangkay ng matandang Zoro at inilagay ito sa malayo. Pagkatapos, nag-transform siya sa hitsura ng matandang hag at ng dalawang maliliit na demonyo at patuloy na dinala siya sa Lotus Flower Cave. Bakit ako iniimbitahan ng anak ko dito? Pagkarating sa Lotus Flower Cave, tinanong ng Monkey King ang Golden Horn King at ang Silver Horn King na may kasamang Chuckle. Dahil siya ay kasalukuyang nasa hitsura ng matandang hag, hindi siya nakilala ng dalawang dakilang demonyo. Godmother, nahuli na namin ang tangseng mula sa Eastern Lands. Hindi kami nangangahas na mag-enjoy dito ng mag-isa, kaya inimbitahan namin si Ninang na kumain kasama namin. Ito rin ay magpapahaba ng aming buhay, sabi ng Golden Horn King. Inimbitahan ko si Ninang dito sa dalawang dahilan. Una, kumain ng karne ni Tangseng. Pangalawa, para makuha ang monkey son na iyon. Dagdag ng Silver Horn King. Ang sun mukang na iyon ay hindi makakatakas mula sa aking Golden Canopy Rope. Sabi ng Monkey King sabay tawa ng malakas. Tama, sabi ng dalawang dakilang demonyo. Gayunpaman, pamilyar na pamilyar si Zuboji sa Monkey King. Mabilis niyang nakilala na ang matandang hag ay ang kanyang nakatatandang kapatid, ang Monkey King. Hinayaan niya itong madulas at pinaghinala ang dalawang dakilang demonyo. Nang makita ng Monkey King na hindi gumana ang kanyang disguise, maaari lamang siyang magbago sa kanyang tunay na anyo at makipaglaban sa dalawang dakilang demonyo. Ginamit niya ang Golden Canopy Rope para matrap ang Silver Horn King.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malalaman din ng Silverhorn King ang incantation ng Golden Canopy Rope. Habang hindi pinapansin ng Monkey King, kinalas niya ang Golden Canopy Rope at ginamit ito para hulihin ang Monkey King. Binawi niya ang dalawang kayamanan, ang Purple Golden Gourd at ang Suet Jade Vase. Nahuli din ang Monkey King at ibinalik sa kuweba. Nahuli na ang pinakamakapangyarihang Monkey King. Ang Golden Horn King at ang Silver Horn King ay agad na gumaan. Mabuti ang kalooban nila at uminom ng maraming alak. Maya-maya, lasing na sila. Sa oras na ito, hiniling ng Monkey King kay Monk Sand na tulungan siyang kumagat sa isang hibla ng buhok. Pagkatapos, ginawa niyang lagare ang hibla ng buhok na iyon at pinutol ang lubad sa kanyang katawan. Matapos makatakas, tumakas ang Monkey King mula sa kuweba at naglagay ng peking Monkey King sa kuweba upang lituhin ang mga halimaw na iyon. Great King, not good, may tumatawag pang unggoy. Shingsan daw ang pangalan niya. Sa oras na ito, isang mas mababang demonyo ang nagmamadaling nagsumbong sa dalawang mas malalaking demonyo. Kuya, nahuli lang namin si Sun Wukong, at ngayon ay nariyan na si Shingsan. Lasing na sabi ng Golden Horn King. Huwag kang mag-alala, nasa atin ang mga kayamanan. Pupunta ako at kukunin siya. Kinuha ng Silverhorn King ang kanyang Purple Gold Gourd at sinabi. Oo, pumunta ka at hulihin mo siya. Sabi ng Golden Horn King. Nang lumabas sa kuweba ang Silverhorn King, nakita niyang may Monkey King na sa labas. Sun Wukong, naubusan ka na. Sabi ng Silverhorn King. Humph, si Sun Wukong ang aking nakatatandang kapatid. Ako si Shingsan, nandito ako para hingin sayo siya. Sabi ng Monkey King. Hindi kita aawayin. Tatawagan kita minsan. Kung maglakas loob kang sumagot, papakawalan ko ang kuya mo. Sabi ng Silverhorn King. Humph, kung tatawagan mo ako ng 1,000 beses, sasagutin kita ng 10,000 beses. Sabi ng Monkey King. Humph. Ang Silverhorn King ay malamig na sumangot at hinawakan ang Purple Gold Gourd na nakabaligtad. Itinuro ng bibig ng lang sa Monkey King at sumigaw, Shingsan. Humph, nandito ang lolo mo. Malakas na sagot ng Monkey King. Noong una, inakala ng Monkey King na dahil hindi siya si Shingsan, hindi siya sisipsipin ng lang. Sa huli, hindi nakikilala ng lang sa pagitan ng totoo at peke. Pagkasagot pa lang niya ay napangiti na siya. Sa kabutihang palad, ang Monkey King ay nanatili sa alchemy furnace ng Taishan Laojun. Kahit na ang alchemy furnace ng Taishan Laojun ay hindi siya mapino. Natural, hindi rin kaya ng lang na ito. Hindi alam ng Golden Horn King at ng Silverhorn King ang sitwasyong ito. Nang makita nila ang Monkey King na sinisipsip sa Purple Gold Gourd, tuwang-tuwa sila. Hinihintay muna nilang mapino ang Monkey King. Aya, natutunaw ang mga paa ko. Sumigaw ang Haring Unggoy sa lilang gintong lang. Siyempre, maayos naman siya sa mga oras na ito. Kumikilos lang siya para sa 2 dakilang demonyo sa labas. Naloko talaga ang 2 dakilang demonyo. Matapos makumpirma na ang Shingsan ay natunaw na, binuksan ng Silverhorn King ang Purple Gold Gourd at tumingin sa loob. Sa oras na ito, sinamantala ng Monkey King ang pagkakataon na lumipad palabas at naging isang maliit na demonyo. Inalis niya ang totoong Purple Gold Gourd at naglagay ng peke sa orihinal na lugar. Nang ipagdiwang ng 2 dakilang demonyo ang ani ng paghuli sa Tangseng at ang 3 pa, isa pang maliit na demonyo ang dumating upang magulat, 2 hari, may isa pang Wanderer Son sa labas. Siya ay nagmumura sa labas ng kuweba. Sinundot namin ang pugad ng unggoy. Ang Golden Horn King ay tumayo at sinabi, ang Golden Canopy Rope ay nakatali kay Sun Wukong. Ang Purple Gold Gourd ay naglalaman ng Shingsan, at ngayon ay may isa pang Wanderer Son. Kuya, ano ang kinakatakutan mo? Walang pakialam na sinabi ng Silverhorn King, ang aking Purple Gold Gourd ay kayang hawakan ng 1,000 tao. Maaari itong humawak ng kasing dami ng unggoy. Hintayin ko siyang hawakan. Panipi. Okay. Tumugon din ang Golden Horn King. Nang lumabas sa kuweba ang Silverhorn King, nakita niya ang isang unggoy. Sabi niya, Wanderer Son, kung tatawagan kita, sasagutin mo ba? Kung tatawagan kita, sasagutin mo ba? Sabi din ng Monkey King. Pagkatapos, naglabas siya ng Purple Gold Gourd sa likod niya na eksaktong kapareho ng nasa kamay ng Silverhorn King.
Laking gulat ng Silverhorn King nang makita ang lang na inilabas ng Monkey King. Tanong niya, Wanderer son, saan mo nakuha ang lang? Saan mo nakuha yang lang? Tanong din ng Monkey King. Ang aking lang ay pinili ni Taishang Laojun mula sa isang walang kamatayang baging sa kabundukan ng Kunlun. Pagkatapos likhain ang mundo, mayabang na sabi ng Silverhorn King. Haha, so nasa iisang bangka tayo. Tumawa ang Monkey King. Napulot din doon ang lang ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ng Silverhorn King. Hindi ka naniniwala sa akin. Nakangiting sabi ng Monkey King. May dalawang lang sa walang kamatayang baging. Ang sa iyo ay babae, ang sa akin ay lalaki. Huwag muna nating pag-usapan ng gender. Kung tatawagan kita sasagutin mo ba? Galit na sabi ng Silverhorn King. Sige po, nakangiting sabi ng Monkey King. Binuksan muli ng Silverhorn King ang lang sa kanyang kamay at tinawag si Huang Feng, Wanderer son. Nandito si Lolo, sagot ng Monkey King. Nakita ng Silverhorn King na hindi tumugon ang lang sa kanyang kamay. Medyo natigilan siya at nagpanik. Muli siyang tumawag, Wanderer son. Nandito si Lolo, hindi pa rin tumutugon ang lang. Wanderer son, hindi naniwala ang Silverhorn King at muling tumawag. Nandito si Lolo. Nagpatuloy ang Monkey King, nagbago na ang takbo ng mundo. Hindi naglakas loob ang iyong lang na magpakita ng lakas sa harap ng asawa. Hahaha, walang pakialam ang Silverhorn King at nagpatuloy sa pagtawag, Wanderer son. Nandito si Lolo, nandito si Lolo, nandito si Lolo. Sagot ng Monkey King. Kabanata 1004. Tumalon si Sun Wukong sa maliit na bundok at sumigaw sa Silverhorn King na may hawak na purple golden gourd sa kanyang kamay, Silverhorn King. Bago pa makapag-react ang Silverhorn King, sinusuri pa niya kung ano ang nangyayari sa kanyang lang. Subconsciously niyang tugon. Pagkatapos, naramdaman niya ang malakas na pagsipsip na nagmumula sa lang sa kamay ni Sun Wukong. Pagkatapos, lumipad ang kanyang katawan patungo sa tunay na purple gold gourd. Ang Silverhorn King ay sumigaw at sinubukang magpumiglas, ngunit hindi niya magawa. Sinipsip pa siya sa lang. Little brother, ang Golden Horn King sa Lotus Cave ay sumigaw sa kalungkutan matapos malaman na ang kanyang maliit na kapatid ay nakuha ng Pilgrim Son. Sa oras na ito, nagsimula na ring magpakitang gilas si Zubaji at tuyain ang Golden Horn King. Iluluto na sana ng Golden Horn King si Zubaji nang dumating ang isang maliit na demonyo para iulat na nagmumura na naman ang Pilgrim Son sa labas. Guys, bitin mo muna itong Zubaji. Kapag naabutan ko ang Pilgrim Son, sabay-sabay ko siyang ice-steam. Galit na sabi ng Golden Horn King. Oo, pagkatapos nito, umalis ang Golden Horn King sa Lotus Cave at nagsimulang makipaglaban sa Monkey King. Gayunpaman, ang Golden Horn King ay malinaw na hindi katugma sa Monkey King. Gumamit lamang ang Monkey King ng hair clone para lumaban ng pantay sa Golden Horn King. Samantala, ang tunay na katawan ng Monkey King ay nakapasok na sa Lotus Cave para iwaksi ang maliliit na demonyo at iligtas ang kanyang amo at nakababatang kapatid. Sa kuweba, nalaman din ng Monkey King na ang Molten Fat Jade Vase at Palm Leaf Fan ng Golden Horn King ay kinuha ng Monkey King. Sa oras na ito, ang Golden Horn King ay medyo pagod sa pakikipaglaban sa Monkey King at nais na magpahinga sa yungib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya ang Monkey King na naghahanda ng umalis sa kuweba. Kaya naman nagsimula na namang mag-away ang dalawa. Ang Golden Horn King ay pagod na pagod at hindi kasing lakas ng Monkey King. Ang lahat ng mga kayamanan ay kinuha ng Monkey King. Kaya naman, hindi siya nagtagal sa kamay ng Monkey King at natalo. Nang malapit nang ilagay ng Monkey King ang Golden Horn King sa Purple Gold Gourd, biglang lumipad ang isang ulap. Mahusay na sage, mangyaring maghintay. Ang boses ni Taishang Laojun ay nagmula sa ulap. Ancestor, please spare my life. Nang makita ng Golden Horn King ang Taishang Laojun, nagmamadali siyang lumuhad sa takot at kaba. Pagkatapos, nagbago siya sa kanyang tunay na anyo. Siya pala ang bata na tumulong sa matandang Panginoon sa pag-aalaga sa pagan. Disciple, sino ang nagsabi sa iyo na tumakas sa mababang kaharian at gumawa ng kaguluhan na ito? Nasaan ang iyong kapatid? Tinanong ni Taishang Laojun ang bata. Matanda, siya ay nasa lang. Itinuro ng Monkey King ang Purple Gold Gourd sa kanyang kamay at sinabi sa Taishang Laojun.
Iyan ang lang na ginamit ko sa pag-imbak ng mga tabletas at ang bote na ginamit ko sa pag-imbak ng tubig. Ninakaw sila sa mababang kaharian. Dakilang sage, pakibalik ang aking mga kayamanan. Sabi ni Tai Shang Laojian sa Monkey King. Oh, ikaw na matanda, pinahintulutan mo ang iyong kapamilya na gumawa ng kasamaan sa mababang kaharian. Paano ka dapat parusahan? Tanong ng Monkey King. Kasalanan ng matandang ito ang hindi pagdidisiplina sa kanya ng maayos. Kasalanan ko ito, sabi ni Tai Shang Laojian sa Monkey King. Inabot ng Monkey King ang purple gold gourd sa Tai Shang Laojian at sinabing, hahaha, dahil inaamin mo ang iyong pagkakamali, ibabalik ko ito sa iyo. Ang Monkey King ay orihinal na gustong kunin ang iba pang mga kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit ang Tai Shang Laojian ay malinaw na hindi isang taong madaling lokohin. Kaya naman, kinuha pa rin niya ang mga kayamanan na itinago ng Monkey King sa kanyang katawan, kabilang ang golden canopy rope, ang suet jade vase, at ang palm leaf fan. Pagkatapos, umalis siya kasama ang dalawa niyang anak. Ang Monkey King ay walang masyadong pakialam sa mga kayamanan na nawala sa kanya. Noon pa man ay tiwala siya sa sarili niyang kakayahan. Kahit wala siyang mga kayamanang iyon, hindi siya natakot. Sa kabilang banda, nang umalis ang Tai Shang Laojian kasama ang dalawang bata, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang mga bisig. Kinuha niya ang bagay sa kanyang mga braso at tiningnan. Isa itong bote ng porselana na hindi pa niya nakita. Ang pagkakayari ng bote na ito ay napakaganda. Ito ay hindi mas mababa sa suet jade vase sa lahat. Gayunpaman, ito ay isang conclusion lamang mula sa hitsura nito. Napagtanto kaagad ng Tai Shang Laojian na ang bote na ito ay isang ordinaryong bagay lamang. Ang mga materyales na ginamit upang pinuhin ito ay napakakaraniwan. Hindi ito maihahambing sa suet jade vase sa lahat. Gayunpaman, kahit anong hanap niya sa kanyang mga braso, hindi niya mahanap ang kanyang suet jade vase. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanang nawala ang kanyang suet jade vase. Pero paano niya nawala ang vase niya? Kailan siya nawala? Bakit hindi niya ito natuklasan? Dahil dito, labis na nagulat at nataranta ang Tai Shang Laojian. Napag-alaman na ang kanyang mana ay nireranggo sa ilang nangungunang kahit sa Taitang, na puno ng mga immortal. Imposible para sa sinuman na magnakaw ng isang bagay mula sa kanyang mga braso nang hindi niya napapansin, kahit ang Tathagata. Pero ngayon, wala na talaga ang kanyang suet jade vase. Sa halip, may isang florera na hindi pa niya nakikita. Malinaw na hindi ito nangyari ng walang dahilan. Dapat may gumawa nito, ngunit sino ang taong ito? Nag-isip sandali si Tai Shang Laojian, ngunit hindi niya maisip kung sino ang gumawa nito. Buti na lang at treasure sa kanya ang vase na iyon. Gayunpaman, kadalasang ginagamit ito upang hawakan ang tubig. Ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Hanggat gumamit siya ng mga medicinal pill, maaari niya itong ipagpalit sa ibang mga immortal. Bagamat maaaring hindi ito kasing ganda ng naunang florera, maaari pa rin itong magamit. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Tai Shang Laojian ang tungkol sa pagkawala ng florera. Gayunpaman, handa siyang mag-imbestiga ng palihim. Kung tutuusin, kung kumalat ang bagay na ito, hindi ito makakabuti sa kanyang reputasyon. Hindi ba ito magpapakita na wala siyang kakayahan kung may nagnakaw sa kanya nang hindi niya napapansin? Sa makatuwid, nakatadhana na si Tai Shang Laojian ay maaari lamang mag-imbestiga sa bagay na ito ng palihim. Si Huang Feng ay natulog hanggang madaling araw. Dahil sa paglilinang ng panloob na lakas at mahika, ang oras ng pagtulog ni Huang Feng ay paunti-unti. Gumamit siya ng paglilinang upang palitan ang pagtulog, at ang paminsan-minsang pagtulog ay nakapagpapasaya sa kanya. Nang tingnan ni Huang Feng ang storage box, mas gumanda ang kanyang kalooban. Kahapon, wala siyang nakitang maganda, pero ngayon, may isa pang nagpa-excite sa kanya. Suet jade vase. Maingat na pinunasan ni Huang Feng ang florera sa kanyang kamay. Ito ay talagang isang kayamanan mula sa Heavenly Court. Iba ang pakiramdam sa hawakan. Suet jade vase, mula sa mundo ng Journey to the West, ginawa ito ni Tai Shang Laojian. Ito ay isang mahiwagang artifact na ginamit ni Tai Shang Laojian upang humawak ng tubig. Hindi lamang nito maa-absorb ang mga tao sa mahiwagang artifact at mapino sila. Ngunit maaari rin itong sumipsip ng tubig mula sa buong mundo at maiimbak ito para sa sarili nitong paggamit.
Tiyak na pamilyar si Huang Feng sa pangalan ng Suet Jade Vase. Pagkatapos ng lahat, maraming beses niyang napanood ang serye sa TV na Journey to the West. Natural, alam niya ang tungkol sa kayamanang ito. Kabanata 1005. Sa mundo ng Journey to the West, mayroong dalawang lugar kung saan lumitaw ang Suet Jade Bottle. Ang isa ay noong ginamit ni Guanyin Bodhisattva ang tubig sa kanyang jade bottle para iligtas ang ginseng fruit tree na natamba ng Monkey King. Ang kabilang lugar ay isa sa mga paghihirap na naranasan ng Tang Seng. Ang Golden Horn King ay mayroon ding ganoong bagay sa kanyang kamay. Ang bagay na ito ay hindi sa kanya, ngunit ninakaw niya ito kay Taishang Laojun. Gayunpaman, ang function ng Golden Horn King's Suet Jade Bottle at Guanyin's Jade Bottle ay tila medyo naiiba. Maaaring iligtas ng Immortal Dew sa Jade Bottle ng Guanyin ang patay na ginseng fruit tree, habang ang Jade Bottle ng Golden Horn King ay maaaring sumipsip ng mga tao at pagkatapos ay pinuhin sila. Gayunpaman, ang dalawang Jade Bottle na ito ay may isang bagay na pareho, na maaari silang sumipsip ng tubig mula sa buong mundo at maiimbak ito sa loob. Ang Suet Jade Bottle na nakuha ngayon ni Huang Feng ay ang nasa kamay ng Golden Horn King. Gayunpaman, hindi gaanong gumanap ang bagay na ito nang makipaglaban siya sa Monkey King. Ito ay talagang dahil ang Golden Horn King at ang Silver Horn King ay may napakaraming kayamanan sa kanilang mga kamay. Ang Purple Golden Gourd at ang Golden Canopy Rope lang ang nagpahirap sa Monkey King. Kung laban man ito ng ulo, wala talagang magagawa sa kanila ang Monkey King. Sa huli, gumamit siya ng panlilinlang para masupol ang dalawang halimaw. Dahil may nakuha na siya sa mundo ng Journey to the West, noon, ang Peach of Immortality ang tumulong sa kanya na makapasok sa First Class Realm. Kasabay nito, pinayagan din siya nitong magkaroon ng relasyon kay Bai Xiaoro. Gayunpaman, ang Peach na iyon ay kinain na niya, kaya may mas kaunting teleportation token. Dahil may nakuha na siya sa espasyong iyon noon, may ilang pantasya pa rin si Huang Feng tungkol sa pagkuha muli ng isang bagay sa mundo ng Journey to the West. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang mundo na may maraming immortal at magic treasures. Kahit na basta-basta siyang nagpalit ng kung ano sa storage box, sapat na iyon para maging masaya siya. Ngayon, nangyari na ang inaabangan ni Huang Feng. Ang kahon ng imbakan ay muling nagbigay sa kanya ng isang magandang kayamanan. Para sa Suet Jade Bottle na ito, si Huang Feng ay nasiyahan pa rin. Matapos kuskusin muli ang bote, inilagay ito ni Huang Feng sa storage ring, pagkatapos ay lumabas siya. Marami pa siyang dapat gawin ngayon. Una sa lahat, kinailangan ni Huang Feng na maghanap ng lugar na magiging lokasyon ng kanyang research institute. Matagal na niyang ipinagpalit ang mga aliping iyon. Oras na para lumabas sila at opisyal na magtrabaho. Pagkatapos ng lahat, mas maaga silang nagsimula, mas mabuti. Sa ganitong paraan, mababawasan ang problema niya. Bilang karagdagan, darating si Li Bingyan ngayon. Kailangan niyang makita siya kahit anong mangyari. Gayun din, ang batang babae, si Zhu Mengzhou, ay humingi ng tulong sa kanya kagabi. Kinailangan din niyang gawin ito. Kung hindi, baka hanapin ulit siya ng batang babae. Higit pa rito, ayaw ni Huang Feng na patuloy na guluhin ni Zhang Mingjia ang mag-ina. Kasabay nito, hindi nakalimutan ni Huang Feng na kailangan pa niyang bumili ng bahay. Kung mas maaga siyang bumili ng bahay, mas maaga siyang makakasama ni Su Yamo at iba pa. Para sa nalalapit na buhay magkakasama, inaabangan pa rin ito ni Huang Feng. Bilang karagdagan, nais din ni Huang Feng na makakuha ng isang organisasyon ng media. May ideya na siya noon. Ngayong naitatag na ang kanyang sariling entertainment company, ang pinakamagandang bagay ay magkaroon ng kontrol sa kanyang mga kamay. Sa ganitong paraan, mas magiging komportable para sa kanya na suportahan ang mga tao sa kumpanya sa hinaharap. Sa pag-iisip na kumuha ng organisasyon ng media, naisip ni Huang Feng ang paparazzo na naglantad sa kanya ng 2 beses. Anyway, gusto rin niyang kumuha ng media organization. Pagkatapos, direktang kukunin niya ang media sa likod niya. Bagamat 2 beses siyang inilantad ng lalaking iyon at kay Li Bingyan, na naging dahilan para hindi siya komportable, ipinakita rin ito na mayroon pa rin siyang kakayahan. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito na dapat gawin, kailangan ding humanap ng paraan si Huang Feng para matulungan si Su Yamo na malutas ang mga problema ng kumpanya.
Bagamat ngayon, anuman ang nangyari sa Changzhou Group, hindi ito makakaapekto sa huling resulta sa pagitan niya at niya. Gayunpaman, ang Changzhou Group ay itinatag ni Suyamo pagkatapos ng lahat. May nararamdaman siya para dito. Bukod dito, si Huang Feng mismo ay nanatili din doon. Natural, ayaw niyang makita itong bumababa. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Huang Feng na marami siyang dapat gawin. Maaaring hindi sapat ang isang araw para sa kanilang lahat. Gayunpaman, ang bagay na ito ay kailangan pa ring isa-isa. Unang nakipag-ugnayan si Huang Feng kay Zheng Shuai. Gusto niyang tanungin ang lalaking ito kung may kilala siyang makakatulong sa kanya na bumili ng ganoong lugar bilang isang research institute. Bakit gusto mong bumili ng ganoong klaseng lugar? Tanong ni Zheng Shuai. Wala pa ba akong ibang industriya dito? Kung nais kong magkaroon ng magandang pag-unlad, tiyak na imposibleng hindi magsagawa ng teknikal na pagbabago. Kaya, gusto kong gumawa ng ganoong lugar partikular para sa mga teknikal na relasyon sa publiko, paliwanag ni Huang Feng. Talagang mayaman ka. Alam mo ba kung magkano ang gastos sa pagtayo ng ganitong uri ng research institute? Kung walang malaking pamumuhunan, imposibleng magkaroon ng mga resulta. Sabi ni Zheng Shuai, nakita niyang maraming pera si Huang Feng sa kanyang card noon, ngunit malaki rin ang gastos sa pagbubukas ng isang entertainment company. Bukod dito, ang pamumuhunan sa Instituto ng Pananaliksik ay hindi maaaring maliit. Kung ito ay maliit, walang epekto. Natatakot siya na hindi alam ito ni Huang Feng, at pagkatapos ay magkakaroon ng hindi sapat na pondo sa magkabilang panig. I know, don't worry, may hawak pa akong pera. Sabi ni Huang Feng. Okay, basta alam mo. Sabi ni Zheng Shuai. Pagkatapos ng lahat, ito ay negosyo ni Huang Feng. Paalala at mungkahi lang niya. Sa huli, kailangan pa rin ni Huang Feng na gumawa ng sarili niyang desisyon. Noong sinabi mo ito, talagang naisip ko ang ganoong lugar. May alam akong research institute. Parang isang big boss ang nag-invest dito. Pero, dahil sa long-term investment at walang magandang resulta, sumuko na ang kabilang partido. Ngayon, gusto na nilang ibenta. Kung gusto mong bilhin, matutulungan kitang makipag-ugnayan sa kanila. Kailangang sabihin na si Zheng Shuai ay mas mahusay pa rin kaysa kay Huang Feng sa mga tuntunin ng mga kontak at balita. Talagang tinulungan niya si Huang Feng na makahanap ng lugar ng napakabilis. Nasaan na? Siyempre, gusto kong bilhin, sabi kaagad ni Huang Feng. I will send you the address later. Makikipag-ugnayan din ako kay boss. Diretso ka na doon, sabi ni Zheng Shuai. Okay, matapos ibaba ni Huang Feng ang telepono, hindi nagtagal, nakatanggap siya ng text message mula kay Zheng Shuai. May nakalagay na address. Agad na nagmaneho si Huang Feng patungo sa lugar kung saan naroon ang address. Nang dumating si Huang Feng, may naghihintay na rito. Ang kabilang partido ay hindi ang boss dito, ngunit ang doorman dito. Ang amo ay wala sa Jiangzhou, ngunit ang doorman ay nakatanggap ng utos ng amo na isama si Huang Feng para mamasyal. Kung nasiyahan si Huang Feng, patuloy na tatalakayin ng dalawang panig ang presyo. Si Huang Feng ay natural na walang pagtutol sa kaayusan na ito. Sa daan, inilipat na niya ang isang alipin na siyentipiko mula sa ibang espasyo. Sa bagay, wala naman siyang masyadong alam sa Research Institute. Mas mainam na ipaubaya sa mga profesional na ito ang pagsusuri. Kabanata 1006. Okay lang dito. Ang slave scientist na pinangalanan ni Huang Feng gaya ng sinabi ni Huang Dong matapos sundan si Huang Feng sa paligid. Nakita ni Huang Feng na medyo nag-aatubili ang kabilang partido. Dapat ay halos hindi natutugunan ng lugar na ito ang mga kinakailangan sa puso ng kabilang partido, ngunit hindi ito masyadong maganda. Gayunpaman, hindi maganda ang maraming kagamitan dito. Masyadong atresado at luma na. Nagpatuloy si Huang Dong, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng at sinabing, kailangan nating palitan ang kagamitan at mga instrumento sa lalong madaling panahon. Sir, itong mga bagay na ito ay binili namin hindi pa lang, wala pang kalahating taon ang nakalipas. Lahat sila ay mga advanced na instrumento. Nang marinig ang mga salita ni Huang Dong, hindi nagsalita si Huang Feng, ngunit sinabi ng gatekeeper na sumunod sa kanila sa tabi nila. Hindi siya isang simpleng security guard, ngunit isang taong responsable sa ilang mga gawain sa Research Institute na ito noon. Sa makatuwid, pamilyar siya sa mga bagay sa Instituto ng Pananaliksik.
At the same time, may nararamdaman din siya. Ngayong nakita niyang may minamaliit ang mga gamit nila, natural na hindi siya masaya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Huang Dong. Bilang isang nangungunang siyentipiko, mayroon siyang sariling pagmamalaki. Bagamat siya ay alipin ni Huang Feng, siya ay walang katapusan na tapat kay Huang Feng, at hindi siya masyadong magalang, ngunit para sa iba, wala siyang ganoong magandang ugali. Well, tapos na tayong maghanap dito. I will contact your boss. Nakita ni Huang Feng na may gustong sabihin ulit ang gatekeeper, kaya mabilis niyang sinabi ng maaga. Alam ni Huang Feng na ang mga siyentipiko tulad ni Huang Dong, na ipinagpalat mula sa kahon ng imbakan, ay may mas mataas na sibilisasyong pang-agham at teknolohikal kaysa sa mundo. Sa makatuwid, natural na mababa ang tingin nila sa mga advanced na instrumento at kagamitan sa mundo. Naunawaan din ni Huang Feng ang prinsipyo ng pagpapatalas muna ng mga kasangkapan upang makagawa ng magandang trabaho. Sa makatuwid, ay update din niya ang mga instrumento at kagamitan dito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi niya ito bibilhin mula sa totoong mundo, ngunit mula sa tindahan ng storage box. Alam din ni Huang Feng na hindi mabibili sa China ang ilang advanced na precision na instrumento at kagamitan, at mahirap din itong bilhin sa ibang bansa. Baka hindi mo mabili kahit may pera ka. Ang ilang mga institusyon sa antas ng estado ay darating pa nga upang ipagbawal ang mga naturang bagay na ibenta sa ibang bansa. Sa makatuwid, sa totoong mundo, maraming mga institute ng pananaliksik ang maaari lamang gumamit ng pangalawang rate na kagamitan at instrumento. Gayunpaman, hindi ito problema para kay Huang Feng. Tutal, nasa kanya ang storage box. Hanggat may pera siya, hindi problema ang palitan ng ilang advanced na instrumento at kagamitan. Pagkatapos umalis sa Research Institute, nakipag-ugnayan si Huang Feng sa boss ng kabilang partido, sinabing nagustuhan na niya ang lugar na ito at gusto niyang tanungin ang presyo ng kabilang partido. Bagamat naramdaman ni Huang Dong na halos hindi angkop ang lugar na ito, hindi nakahanap si Huang Feng ng isang mas mahusay na instituto ng pananaliksik sa Jiangzhou sa maikling panahon. Ang pagtatatag ng instituto ng pananaliksik ay mas mahusay sa lalong madaling panahon, kaya hindi niya nilayo na mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Napakagalang ng amo. Sinabi niya na si Huang Feng ay kaibigan ni Zheng Shuai, kaya siya ang kanyang junior. Hindi siya hihingi ng sobra. Sa huli, ang presyo ay 30 milyon. Naisip ito ni Huang Feng at nadama na ang presyong ito ay katanggap-tanggap. Kung tutuusin, hindi naman maliit ang lugar dito. Lamang ang lupa lamang ay nagkakahalaga ng ilang pera. Bukod dito, isinama din ng kabilang partido ang lahat ng mga instrumento at kagamitan. Bagamat ang mga instrumento at kagamitang ito ay napakaluma sa paningin ni Huang Dong, maganda pa rin ang mga ito sa katotohanan. Matapos niyang palitan ang lahat ng mga advanced na kagamitan at instrumento, maaaring gamitin muna ang mga kagamitang ito. Pagkatapos ng lahat, hindi mura ang palitan ng mga bagay mula sa kahon ng imbakan. Mahirap pa rin para kay Huang Feng na ipagpalit ang lahat ng sabay-sabay. Sa makatuwid, sa huli, tinanggap pa rin ni Huang Feng ang presyong ito. Gayunpaman, hiniling niya sa kabilang partido na lagdaan ang kontrata sa lalong madaling panahon. Naghihintay pa rin siyang gamitin ang Research Institute na ito. Ang kabilang partido ay hindi maaaring bumalik pansamantala, ngunit siya ay sumang-ayon na si Huang Feng ay maaaring lumipat muna. Tungkol naman sa kontrata, pag-uusapan niya ito pagbalik niya sa Jiangzhou. Si Huang Feng ay likas na magalang. Matapos makipagpalitan ng ilang salita sa kabilang partido, tinanggap din niya ang kabaitan ng kabilang partido. Huang Dong, ito ang lugar kung saan ka magsasaliksik sa hinaharap. Tungkol naman sa mga kagamitan na gusto mo, dahan-dahan ko itong ipapalit sa iyo isa-isa. Ngayon, maaari kang magsagawa ng ilang simpleng paunang gawain sa pagsubok at kumuha ng ilang data upang mapaghandaan ang tunay na eksperimento mamaya. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Huang Feng kay Huang Dong. Dahil nagpalitan si Huang Dong at ang iba pa mula sa storage box, alam din nila ang tungkol sa storage box. Bilang karagdagan, sila ay napakatapat, kaya hindi nais ni Huang Feng na itago ang bagay na ito sa kanila. Oo, young master, magalang na sabi ni Huang Dong. Pagkatapos noon, lumingon muli si Huang Feng para hanapin ang doorman. Halatang nakatanggap ng tawag ang kabilang partido mula sa kanyang amo.
Pagkatapos ng simpleng pagbigay kay Huang Feng, umalis siya. Pagkatapos noon, tanging sina Huang Feng at Huang Dong na lang ang natitira sa malaking research institute na ito. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, ipinatawag ni Huang Feng ang iba pang mga alipin mula sa villa. Ang mga ordinaryong alipin ang may pananagutan sa paglilinis ng lugar, habang ang mga alipin na siyentipiko ay may pananagutan na maging pamilyar sa kapaligiran, pati na rin ang mga instrumento at kagamitan dito, upang makapagsimula silang magtrabaho sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, umalis si Huang Feng, naiwan doon si Huang Dong at ang iba pa. Gayunpaman, nang umalis siya, ipinagpalit niya ang dalawa pang alipin. Ang dalawang aliping ito ay may ilang simpleng kakayahan. Kahit na sila ay mas mahal kaysa sa mga ordinaryong alipin, sila ay mas masahol pa kaysa sa mga aliping siyentipiko. Ang dalawang aliping ito na ipinagpalit ni Huang Feng ay ginamit bilang doorman. Kung tutuusin, hindi naman siya pwedeng manatili dito sa lahat ng oras, kaya dapat may security dito. Gayunpaman, kamakailan lamang siya ay gumastos ng masyadong maraming pera, kaya't wala siyang gaanong pera upang ipagpalit sa mga nangungunang master na iyon. Dalawang alipin lamang ang kaya niyang ipagpalit na nasa antas ng pinakamataas na 3 Panginoon. Gagamitin muna niya ang mga ito. Kapag nagkaroon siya ng pera, ipagpapalit niya ang ilang mas makapangyarihan. Mukhang marami akong pera, masyadong mabilis gamitin, sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili habang pabalik. Noong una, nang makita niyang mayroon siyang higit sa 1 bilyong yuan, naisip ni Huang Feng na maaari siyang ituring na isang mayamang tao. Dahil dito, sa loob lamang ng ilang araw, halos lahat ng iyon ay naubos niya. Kung gusto niyang magpatuloy sa paggamit ng pera, kailangan niyang makipagpalitan muli mula sa ibang mga espasyo. Isa talaga siyang aliberga, gayunpaman, ang pera ay kinita upang magamit. Bukod dito, hindi niya ito ginagastos ng basta-basta. Ginamit ito kung saan dapat itong gamitin. Sa makatuwid, kahit na naramdaman ni Huang Feng na siya ay isang alibughang tao, hindi siya nakakaramdam ng labis na sakit sa puso. Maaari lang siyang kumita ng higit pa. At saka, sa ibang spaces, ang tagal na niyang hindi nag-check ng mga deposito doon. Malamang, marami. Kabanata 1007. Nang makitang may ilang oras pa bago magtanghali, nagmaneho si Huang Feng patungo sa lokasyon ng kumpanyang News for All. Malinaw nang nag-imbestiga si Huang Feng. Si Shen Yan, na naglantad ng bagay sa pagitan nila ni Li Bindian ng 2 beses na magkasunod, ay ang reporter nitong balita para sa lahat. Sa makatuwid, direktang pumunta si Huang Feng sa pintuan ng kabilang partido sa pagkakataong ito. News for All? Ang pangalan ay medyo nangingibabaw, ngunit sa industriya, maaari lamang itong may rank sa lower middle. Kung hindi dahil sa 2 eksklusibong ulat ni Shen Yan tungkol kay Li Bindian, baka mas kaunti pa ang nakakaalam nito. At kung hindi siya ay provoke ng kabilang partido, hindi papansinin ni Huang Feng ang naturang organisasyon ng media. Ang News of the Nation, na ito ay isang komprehensibong organisasyon ng media. Maliban sa pag-uulat ng ilang balitang pang-aliw, mag-uulat din ito ng ilang mga pambansang gawain at walang kwentang bagay ng mga ordinaryong tao. Magse-serialize pa ito ng mga nobela dito. Masasabing saklaw nito ang lahat ng aspeto at mukhang komprehensibo. Gayunpaman, mayroong ilang mga bagay na hindi masyadong kaakit-akit, kaya ito ay mukhang isang halo-halong bag. Ang boss ng Minmin Entertainment ay maaaring ambisyoso sa simula. Kung hindi siya magtatayo ng ganoong komprehensibong organisasyon sa media. Gayunpaman, nang maglaon, hindi alam kung ito ay isang problema sa pananalapi o isang problema sa kakayahan, ngunit ang Minmin Entertainment na ito ay hindi kailanman nabuo ng maayos. Ang mga bagay na ito ang sitwasyon na inimbestigahan ni Huang Feng noon. Nang pumasok si Huang Feng sa opisina ng Minmin Entertainment, maraming tao sa hall ang bahagyang natigilan nang makita siya. Tapos, tumingin sila sa kanya at may binulong. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang organisasyon ng media. Bukod dito, ito ay isang organisasyon ng media na nakatuon sa mga balita sa entertainment. Natural, mas binibigyang pansin nila ang mga usapin ng entertainment industry. Kasabay nito, dahil sa usapin sa pagitan ni Huang Feng at Li Bindian, ang kanilang reputasyon ay mas mataas kaysa dati, kaya natural, kilala ng lahat si Huang Feng.
Ngayong nakita nilang biglang sumulpot dito si Huang Feng, nagsimula silang mag-usap tungkol dito. Hindi nila alam kung bakit pumunta dito si Huang Feng sa pagkakataong ito. Mr. Huang, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sa oras na ito, isang babaeng katulong ang lumakad patungo kay Huang Feng at maingat na nagtanong. Siyempre, kilala niya si Huang Feng. Iniisip niya kung narito si Huang Feng para manggulo. Pagkatapos ng lahat, dati nilang inilantad ang relasyon ni Huang Feng at Li Binyan. Siguradong magdudulot ito ng problema sa kabilang partido. Gusto kong makita ang boss mo, direktang sabi ni Huang Feng. Naisip ng babaeng katulong sa kanyang sarili, tulad ng inaasahan, ngunit pinanatili pa rin niya ang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Mr. Huang, maupo ka muna. Pupunta ako at ipaalam sa kanila. Tumango si Huang Feng pagkatapos ay humanap ng mauupuan at hinintay na pumasok ang babaeng assistant sa opisina ng editor-in-chief. Ayon sa impormasyon ni Huang Feng, ang boss dito ay siya ring editor-in-chief, kaya hindi na nakaramdam ng kakaiba si Huang Feng nang makita niyang pumasok ang babaeng assistant sa opisina ng editor-in-chief. Hindi nagtagal, lumabas ang babaeng katulong at muling lumapit kay Huang Feng at sinabing, Mr. Huang, gustong makita ka ng aming amo. Tumango si Huang Feng, tumayo, at sinundan siya sa opisina ng editor-in-chief. Nang muling isara ang pinto ng opisina, nagsimulang pag-usapan ito ng mga editor at reporter sa bulwagan. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa niya dito? Tinutulig sa ba niya kami? Tanong ng isa sa mahinang boses. That goes without saying. Ganon talaga. Ang isa pang tao ay nagsabi, kung hindi, bakit siya pupunta dito na walang mas mahusay na gawin? Pero ang ibinalita namin ay ang katotohanan. Walang dapat ikatakot, bulong ng isa pang reporter. Ang hirap sabihin, nakita mo ba ang sasakyan ni Huang Feng? Iyan ay isang top-notch na sports car, at ang presyo ay tiyak na hindi mababa. Bukod dito, karaniwan naming sinusundan ang mga kilalang tao at nakakita ng lahat ng uri ng mga luxury car, ngunit hindi pa namin nakita ang ganitong uri ng kotse. Sa palagay ko ang kanyang kotse ay maaaring isang limitadong edisyon, at mayroon lamang sa bansa. Sa palagay mo ba isang ordinaryong tao ang taong kayang bumili ng ganoong sasakyan? Wala ba siyang background? Kung iniinis mo talaga siya, hindi ka niya bibitawan kahit totoo man o hindi ang ibinalita mo. Panipi, background, hindi naman kailangan. Hindi ba security guard siya noon sa Changzhou Group? Sabi ng isa pang reporter na mukhang napakabata. Kung titingnan ang kanyang work card, makikitang isa siyang intern reporter na hindi pa na-promote. Paano kung security guard siya? Hindi ba ang mga mayamang young master na iyon ay mahilig maglaro ng mga ganitong uri ng Mavericks? Noong nakaraang pagkakataon, nakakita ako ng napakayamang pangalawang henerasyon na nagtayo ng stall sa tabing kalsada. Ang perang kinita niya noong gabing iyon ay hindi pa sapat para sa kanyang gas sa isang araw. Maniniwala ka ba? Panipi, yes, I also think that Huang Feng is a super rich second generation with a background. He went to the Changzhou Group as a security guard. Siguro nahilig siya sa isa sa mga beauties doon. Alam mo, ang dalawang magagandang boss ng Changzhou Group ay hindi mas masama kaysa sa mga malalaking bituin na iyon. Oo, pinag-uusapan ito ng lahat. Karamihan sa kanila ay nadama na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi dapat pangkaraniwan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga reporter, at ang kanilang pang-amoy ay napaka-sensitive. Bagamat hindi masyadong nag-expose si Huang Feng, makakahanap pa rin sila ng ilang clue mula sa ilang clue. Anong pinagsasabi mo? Sa oras na ito, lumitaw si Shen Yan. Kagagaling lang niya sa labas. May balita na si Li Binyan ay maaaring pumunta sa Jiangzhou kamakailan. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o hindi. Gayunpaman, sa panahong ito, binabantayan niya ang paliparan upang matukoy kung nasaan si Li Binyan. Pagkatapos ng lahat, siya ang pangunahing responsable para kay Li Binyan ngayon. Nang makitang lumitaw si Shen Yan, isang taong tumingin kay Shen Yan noon ay nagsabi ng may maningning na ngiti, pinag-uusapan natin ang tungkol kay Huang Feng. Huang Feng, bahagyang natigilan si Shen Yan. Mas pamilyar pa siya sa pangalang ito. Kung tutuusin, una niyang nalaman ang tungkol sa usapin ni Huang Feng at Li Binyan. Anong nangyari sa kanya? Pumunta siya sa amin. Nasa Chief Editor's Office siya ngayon. Sabi ng isa pang editor.
Pumunta siya sa atin. Dahil sa ano? Nagdududang tanong ni Shen Yan. Sino ang nakakaalam? Nagkibit-balikat ang tao at sinabing, gayunpaman, hulaan namin na maaaring dumating siya para humingi ng parusang ekspedisyon. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang insidente ay dapat na nagdulot ng problema sa kanya. Shen Yan, kailangan mong mag-ingat. Sa linya ng trabaho nila, marami silang alam na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Kung talagang gustong gumanti ng mga mayayaman na iyon, maraming paraan. Maaari silang makahanap ng isang taong bubugbog sa kanila ng palihim o gumamit ng ilang paraan upang mawalan sila ng trabaho. Ang mga ito ay napakadaling bagay. Si Shen Yan ay isang ordinaryong reporter lamang na napromote lang. Kung talagang gusto ni Huang Feng na makipag-usap sa kanya, pakiramdam ng lahat ay hindi ito magiging masyadong magulo. Kabanata 1008. Nang marinig ito ni Shen Yan, bahagyang lumubog ang kanyang puso. Bagamat katatapos lang niyang pumasok sa industriyang ito, nakarinig na rin siya ng mga katulad na bagay. Ang mga natanggap na reporter ay ginantihan dahil may iniulat sila na hindi naman dapat ibinalita. Dati, hindi siya masyadong nag-iisip. Nais lamang niyang makahanap ng malaking balita upang siya ay maging isang full-time na empleyado, makakuha ng bonus, at ma-value ng amo. Ngayong naisip na niya ito, masyado na siyang simple sa mga bagay-bagay. Yung Mr. Huang, hindi siya dapat ganong klaseng tao. Kinakabahang sabi ni Shen Yan. Sa oras na ito, siya ay medyo hindi sigurado. Ayon sa sitwasyon ni Huang Feng, dapat ay isang mayaman siyang tao. Bukod dito, iniimbestigahan niya kamakailan ang sitwasyon ni Huang Feng at naghahanda siyang mag-publish ng isang espesyal na artikulo, kaya mas marami siyang alam kaysa sa iba. Si Huang Feng ay malayo sa pagiging simple gaya ng nakikita niyang nasa ibabaw. Marami siyang negosyo at napakayaman. Sa kanyang sarili, isa lamang siyang ordinaryong tao na naging opisyal na reporter. Kung talagang gusto ni Huang Feng na harapin siya, wala talaga siyang paraan para labanan siya. Mahirap sabihin, ang taong hindi nagkita ng mata kay Shen Yan noon ay natuwa. Dati, nang makita niyang si Shen Yan, nakakapasok lang sa kumpanya, ay makakakuha ng ganoong eksklusibong balita, maayos na maging opisyal na reporter, at makakuha pa ng bonus, medyo naiinggit siya. Ngayong nakita niyang magiging malas si Shen Yan, syempre sobrang saya niya sa kanyang puso. Shen Yan, huwag kang masyadong mag-alala. Baka mali ang pag-aalala natin. Nakita ng reporter na hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Shen Yan, kaya inaliw niya ito. Ngumiti si Shen Yan sa reporter nang may pasasalamat. Pagkatapos nito, tumingin siya sa opisina ng punong editor na may kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, iniisip kung ano ang pinag-uusapan ni Huang Feng at ng amo. Gusto ba talaga nilang gumanti sa kanya? Nang si Shen Yan ay nanginginig sa takot at ang iba ay masiglang nag-uusap, bumukas ang pinto sa opisina ng editor-in-chief. Lumabas ang editor-in-chief ng lahat na boss din nila. Si Huang Feng, na pumasok kanina, ay lumabas din sa tabi niya. Clap, clap, clap. Pinalakpakan ng punong editor ang kanyang mga kamay at sinabing, lahat, itigil ninyo ang inyong ginagawa. Mayroon akong iaanunsyo. Tapos na. Nang marinig ni Shen Yan ang mga salita ng punong editor, lumubog ang kanyang puso. Batay sa kanyang mga naunang hula at talakayan, naramdaman niya na ang punong editor ay mag-aanunsyo na siya ay sisibakan. Sa huli, mawawalan siya ng trabaho. Sa iba pa, halatang may ilang tao na may kaparehong ideya kay Shen Yan, lalo na ang taong hindi nakakasama ni Shen Yan. Tumingin siya kay Shen Yan nang may pagmamalaki at nakita niyang napakapangit ng mukha ni Shen Yan. Naging maganda ang mood ng taong iyon. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, sinabi ng punong editor, gusto kong ipahayag na simula ngayon, hindi na ako ang amo mo. Nabento ko na ang lugar na ito. Cool. Parang bomba ang sinabi ng amo, na sumasabog sa karamihan. Ang lahat ay hindi inaasahan na ang bagay na ipahayag ng kanilang amo ay talagang ganoon. Sa umaga, maayos ang lahat. Bakit niya biglang binenta ang lugar na ito? Bukod dito, ang isang kasunduan ay naabot ng napakabilis. Para sa balitang ito, ang lahat ay hindi handa sa pag-iisip. Kung tutuusin, hindi pa sila nakarinig ng ganoong bulong-bulungan. Maging si Shen Yan, na nag-aalala tungkol sa kanyang trabaho, ay natigilan. Sa oras na ito, hindi lang si Shen Yan ang nag-aalala sa kanyang trabaho.
Kung tutuusin, ang lugar na ito ay ibinenta ng kanilang amo. Magpapalit na sana sila ng boss. Sino ang nakakaalam kung gagamitin pa rin sila ng bagong amo? Kung nakahanap sila ng dahilan para tanggalin sila, kanino sila makakahanap ng dahilan? Tahimik, tahimik. Nang makitang masyadong maingay sa ibaba, kinailangang taasan ng amo ang kanyang boses. To be honest, I also have feelings for this place. I can't bear to part with everyone. However, I am a businessman after all. What I want is benefits. This place can't bring me any benefits now. It will even drag me down. So, I also hope that everyone can understand me. Hindi mali ang sinabi ng amo. Noong una niyang itinatag ang lugar na ito, talagang dahil gusto niya ang industriyang ito. Gayunpaman, pagkatapos talagang pumasok sa industriyang ito, napagtanto niya na ang industriyang ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Namuhunan siya ng maraming pera, ngunit ang mga resulta ay minimal. Kung hindi pa nag-ulat si Shenya ng 2 heavyweight na balita noon, baka hindi na sila makatagal. Sa makatuwid, matagal nang may ideya ang boss na ibenta ang lugar na ito at lisanin ang industriyang ito. Nagkataon, dumating si Huang Feng ngayon, at nagbigay si Huang Feng ng presyo na hindi niya kayang tanggihan. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa at direktang pumayag. Dapat malaman na mula nang pumasok si Huang Feng sa kanyang opisina hanggang ngayon, halos 10 minuto lang ang lumipas. Ito ay makikita na siya ay talagang isinasaalang-alang ang aspetong ito noon, kaya mabilis niyang makumpirma ang bagay na ito. Ang bago mong amo, siya ang tumabi sa akin. Itinuro ng amo, si Huang Feng at sinabing, siguro, marami sa inyo ang nakakakilala kay Boss Huang. Masasabing ang ating balita para sa lahat, at si Boss Huang ay napakakapalaran pa rin. Matapos marinig ang sinabi ng kanilang amo, muling sumabog ang mga editor at reporter sa ibaba. Lahat sila ay tumingin kay Huang Feng na hindi makapaniwala. Bagamat nahulaan nila na si Huang Feng ay dumating dito na may masamang intensyon dahil sa nakaraang insidente, hindi nila inaasahan na si Huang Feng ay magiging labis na labis at direktang bibilhin ang lugar na ito. Siya ang naging bagong boss dito. Hindi ba't nangangahulugan iyon na kaya niyang maghiganti sa kung sino man ang gusto niya? Sino ba ang gusto niyang makasama? Hindi ba't napakadali nito? Oo naman, ito ay isang napakayaman na tao. Bukod dito, siya ay isang napakakapritsyoso na mayamang tao. Talagang binili niya ang lugar na ito para sa paghihiganti. Mayaman, mayaman talaga ito. Malinaw, iniisip ng karamihan na ang dahilan kung bakit binili ni Huang Feng ang lugar na ito ay dahil sa naunang 2 ulat tungkol sa kanya. Binili niya ang lugar na ito dahil gusto niyang maghiganti. Sa pag-iisip nito, maraming tao ang tumingin kay Shenya na may simpatikong mga mata. Ang bagong amo ay si Huang Feng. Hindi nila alam kung kaya nilang panatilihin ang kanilang mga trabaho. Gayunpaman, ang sigurado ay talagang tapos na si Shenya. Nagalit ang kabilang partido at direktang binili ang lugar na ito. Kung gayon, paano magkakaroon ng magandang wakas si Shenya na direktang nagulat tungkol sa kanya? Mapatla din ang mukha ni Shenya sa mga oras na ito, at maging ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig dahil pareho siya ng iniisip ng iba. Ang iba ay maaaring manatili pa rin, ngunit kung siya iyon, tiyak na hindi niya mapapanatili ang kanyang trabaho. Naisip niya kung paano siya na-promote, at hindi rin masama ang sweldo ng trabahong ito. Nagsisimula pa lang ang kanyang magandang buhay, at naghahanda na siya sa pagsusumikap. Ngunit biglang nangyari ang ganoong bagay, pakiramdam niya ay madilim ang kanyang mga mata. Kabanata 1009. Hello, everyone. Simula ngayon, ako na ang boss dito. Sa hinaharap, lahat ay magtutulungan para gawing first-class media organization ang News for All, sa China. Huang Feng ay humakbang pasulong at sinabi sa lahat. Clap, clap, clap. Sa sandaling matapos magsalita si Huang Feng, nagpalakpakan ang mga tao sa ibaba. Ang mga taong ito ay karapat-dapat na makitungo sa mga tao sa industriya ng entertainment. Alam nila kung paano kumilos. Anuman ang iniisip nila ngayon, makikita sa kanilang mga mukha na masaya silang magkaroon ng boss na katulad ni Huang Feng. Si Shenya ay pumapalakpak din, ngunit ang kanyang mukha ay hindi gaanong maganda. Pumapalakpak lang ang mga kamay niya ng mekanikal. Ni hindi niya narinig ang sinasabi ni Huang Feng. Iniisip niya ngayon kung kailan siya tatanggalin ni Huang Feng.
Tiningnan ni Huang Feng ang palakpakan na may ngiti sa kanyang mukha. Ang mga taong ito ay talagang may kakayahang makipag-usap sa mga tao at makipag-usap sa mga multo. Kahit na hindi nila sinasadya ang pagdating niya sa kanilang mga puso at may maraming pagdududa tungkol sa kanya, hindi nila ito makikita sa ibabaw. Gayunpaman, mayroong isang tao na naging exception. Si Shen Yan iyon. Sumulyap si Huang Feng sa kabilang partido, ngunit wala siyang sinabi. Parang hindi niya nakita. Pagkatapos noon, muling bumalik sa opisina ng Editor-in-Chief si Huang Feng at ang dating boss dito. Ito ang magiging opisina ni Huang Feng sa hinaharap. Nang pumasok ang dalawa, natural na kailangan nilang magsagawa ng ilang handover at pag-usapan ng ilang mga detalye. Dati, naabot lamang nila ang isang paunang intensyon na bumili at magbenta. Hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa presyo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang pagbibigay ng trabaho. Kaya, para sa natitirang bahagi ng umaga, si Huang Feng ay nakikitungo sa handover sa boss. Napirmahan na ang kontrata. Direktang inilipat pa ni Huang Feng ang pera sa kanya. Sa madaling salita, mula ngayon, ang lugar na ito ay talagang pag-aari ni Huang Feng. Nang lumabas si Huang Feng sa opisina, lampas na ng tanghalian. Gayunpaman, bahagyang natigilan ang eksena sa bulwagan dahil nandoon pa rin ang lahat. Isa pa, walang naglalaro. Lahat ay nagtatrabaho. Mukhang marami silang gagawin. Ahem, hindi ba kayong lahat kakain? Umubo si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos noon, naunang umalis si Huang Feng. Nang makita ng staff sa hall na umalis na talaga si Huang Feng, isa-isa silang pumunta sa cafeteria para maghanda ng makakain. Siyempre, hindi naman sa hindi sila gutom. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang bagong boss ay dumating ngayon. Halatang gusto nilang gumanap ng maayos sa harap ng bagong amo. Kung hindi, maaaring hindi nila mapanatili ang kanilang mga trabaho. Naunawaan nilang lahat ang prinsipyo ng isang bagong emperador na nagdadala ng mga bagong ministro. Ngunit ngayon, paano naging napakadali na makahanap ng trabaho? Matapos lumipat sa isang bagong lugar, kailangan nilang magsimulang muli. Sa makatuwid, maliban kung talagang kinakailangan, walang gustong umalis sa lugar na ito na pamilyar na sa kanila. Shen Yan, fair na at kumain na tayo. Nakita ng isang reporter na nakaupo pa rin si Shen Yan sa kanyang upuan at tinawag siya. Mauna ka na, hindi ako nagugutom, sabi ni Shen Yan. May gustong sabihin pa ang lalaki pero hinayla siya ng katabi niya. Don't call him. Wala siya sa mood kumain ngayon. Hayaan mo siyang mag-isa. Pagkatapos nito, pareho silang tumingin kay Shen Yan na may kaunting simpatiya at umalis. Umupo si Shen Yan sa kanyang upuan nang walang ekspresyon. Sa bulwagan na buhay pa, ngayon ay siya na lang. Gumawa siya ng bagong dokumento sa kanyang computer. Pagkatapos mag-alinlangan, nag-type siya ng 4 na salita dito. Resignation letter. Tama yan. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsasaalang-alang, nagpasya si Shen Yan na magkusa na magbitiw. Sa kanyang opinyon, pagkatapos na maging bagong boss dito si Huang Feng, tiyak na tatanggalin niya ito. Ang dahilan kung bakit wala siyang ginagawa ngayon ay pamilyar pa rin siya sa sitwasyon dito at hindi pa tapos sa mga bagay na kinakaharap. Kapag natapos na siya, siguradong siya ang unang magpapaalis sa kanya. Kaya naman, sa halip na hiyain ni Huang Feng at paalisin sa trabaho, mas mabuting magkusa na magbitiw. Bagamat maaaring may kabayaran kung siya ay tinanggal, tiyak na hindi siya bibigyan ni Huang Feng. Sa oras na iyon, tiyak na mag-iisip siya ng mga paraan upang mapahirapan siya. Sa huli, siya pa rin ang magkukusa na magbitiw. Kaya naman, si Shen Yan, na nag-akala na pinag-isipan niya ito ng mabuti, ay nadama na mas mabuting gawin ang inisyatiba na piliin na umalis. Kung ganoon, maiiwasan niyang mapahiya. Gayunpaman, nang matapos isulat ni Shen Yan ang liham ng pagbibitiw, hindi na bumalik si Huang Feng. Kahit buong hapon, hindi bumalik si Huang Feng para magtrabaho dito. Sa makatuwid, kinailangan ni Shen Yan na itabi ang kanyang liham ng pagbibitiw at hintayin si Huang Feng na lumitaw muli. Matagal ka na bang naghihintay? Pagkatapos umalis ni Huang Feng sa News for All, nagmaneho siya patungo sa Changzhou Group. Napagkasundoan na niya si Su Yamo na silang dalawa ay sabay na magtanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, sabay silang pumunta sa bahay. Gayunpaman, dahil sa pagbibigay ng trabaho, dumating si Huang Feng ng medyo huli.
Mukhang kanina pa naghihintay si Suyamo. Okay lang. Kakababa ko lang at may gagawin lang. Nakangiting sabi ni Suyamo. Sumakay ka. Nasa kotse. Gabi na. Gutom ka na ba? Ngumiti si Huang Feng at sinabi kay Suyamo. Medyo nagugutom ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Suyamo. Pagkatapos nilang dalawa, nakahanap sila ng isang restaurant na may magandang kapaligiran para kumain. Sa katunayan, sinasadya ni Suyamo na sanayin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto noong nakaraan. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maaaring isagawa sa 1 o 2 araw. Bukod dito, naging abala siya kamakailan dahil sa mga gawain ng kumpanya, kaya walang gaanong pag-unlad sa kanyang craftsmanship. Kung hindi, gusto niya talagang magluto ng personal para kay Huang Feng sa halip na lumabas para kumain. May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Nang sila ay kumakain, biglang sinabi ni Suyamo kay Huang Feng. Ano ito? Ibig sabihin, sasama si Meng Zhao at titira sa atin. Wala ka namang tutol di ba? Natapos si Suyamo at tiningnan si Huang Feng ng mabuti. Bakit siya pupunta at tumira sa atin? Nalilitong tanong ni Huang Feng. Alam mo, sabay kaming lumaki ni Meng Zhao. Hindi pa kami naghihiwalay hanggang ngayon. Nagdadalawang isip kaming maghiwalay. Tsaka takot sa dilim sa gabi ang babaeng iyon. Kung hahayaan ko siyang mamuhay mag-isa, hindi ako mapakali, sabi ni Suyamo. Then you will have to marry me in the future. She will also have to marry someone. Hindi ba kailangan mo pang maghiwalay? Sabi ni Huang Feng. Nang marinig niyang sinabi ni Huang Feng na natural niyang gustong pakasalan siya, bahagyang namula ang mukha ni Suyamo. Marahan niyang dinuraan si Huang Feng, ngunit hindi siya tumanggi. Hindi siya ang uri ng tao na mahilig magpanggap. Nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso, kaya hindi na niya itatanggi ang anuman. That is in the future. Kapag may boyfriend na siya in the future at may nag-aalaga sa kanya, magaan ang loob ko, sabi ni Suyamo. Bakit pakiramdam ko hindi kayo magkapatid? Gusto mong matulad sa kanyang ina, iniisip siya kung saan-saan. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Kabanata 10:10. Screw mo, ganun na ba ako katanda? Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabing, kaya nga, kung tutuusin, siya at ako ay magkaibigan ng napakaraming taon, hindi ko siya basta-basta mapapansin. Well, ikaw ang future mistress ng bahay. Pwede mong ipasok kahit sino, syempre, walang problema, sabi ni Huang Feng kay Suyamo. Marunong kang magsalita. Nang marinig ni Suyamo na sinabi ni Huang Feng na siya ang future mistress ng bahay, bigla siyang ngumiti. Wala siyang pakialam sa ganoong bahay, ngunit sa pamamagitan ng mga salitang ito, malalaman din niya ang kanyang posisyon at kahalagahan sa puso ni Huang Feng. Dahil dito, medyo naaliw siya, na nagsakripisyo ng husto. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ni Huang Feng si Suyamo sa sales office ng Natural Winner. Espesyal na sinuri ni Huang Feng ang komunidad na ito bago dumating. Ito ay isang napakahusay na komunidad sa buong Jiangzhou. Ang mga pasilidad ay perpekto, at ang kapaligiran ay maganda. Bukod dito, mayroong hindi lamang mga high-end na komersyal na bahay, kundi pati na rin ang mga independenteng villa. Ang pinahahalagahan ni Huang Feng ay ang mga villa sa loob. Dahil bumibili siya ng bahay para sa kanyang sarili at sa kanyang babae na matitirhan ng mahabang panahon, kung gayon ay hindi nais ni Huang Feng na harapin ito ng basta-basta. Kahit na ang kanyang kasalukuyang pera ay patuloy na ginagastos nitong mga nakaraang araw, mas gugustuhin niyang palitan ng pera mula sa ibang mga espasyo upang makabili ng mas magandang bahay. Kung hindi siya mamuhunan sa real estate, bibilhin lang niya ang bahay na ito minsan sa maikling panahon. Natural, ayaw niyang maging masyadong masama. Nandito na tayo, nandito na. Nagmaneho si Huang Feng patungo sa opisina ng pagbebenta ng Natural Winner, ayon sa navigation map at sinabi kay Suyamo, pumasok muna tayo at tingnan muna. Kung hindi ka nasisiyahan, pupunta tayo sa ibang lugar. Okay, hindi tumutol si Suyamo. Para sa pagbili ng bahay na ito, binigyan din ito ng malaking kahalagahan ni Suyamo. Pagkatapos ng lahat, kung walang aksidente, ang bahay na binili sa oras na ito ay magiging tahanan nila ni Huang Feng sa hinaharap. Matagal silang titira doon. Kung hindi sila nasiyahan sa pagbili, ito ay malinaw na sila ay manggugulo para sa kanilang sarili. Iyon ay tiyak na hindi posible. Pagkababa ng sasakyan, natural na hinawakan ni Suyamo ang braso ni Huang Feng.
Sa kanyang kasalukuyang relasyon kay Huang Feng, hindi ito kahit kaunting hindi naaangkop. Tuwang-tuwa din si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ang saloobin ni Suyamo na siya ay kinuha. Sir, Miss, hello, pasok po kayo. Pagkapasok ni na Huang Feng at Suyamo sa pinto, isang tindera ang lumapit at binati sila. Excuse me, gusto ba ninyong dalawa na bumili ng bahay? Tumugon si Huang Feng. Then, do you two have any special preferences? What type do you like? Marami tayong bahay dito, and you can choose from them. Magalang na sabi ng tindera. Bilang isang tindera, hanggat mayroon siyang isang panahon ng karanasan, ang kanyang pananaw para sa mga tao ay napakaganda pa rin. Noong unang pumasok sina Huang Feng at Suyamo sa pinto, napansin ng tindera na hindi sila karaniwan, kaya nagkusa siyang batiin sila. Sa iba pang tindera, halatang may mga nakapansin din dito, ngunit hindi kasing bilis niya ang mga kilos nila. Nang makita ng tindera ang panghihinayang na ekspresyon ng kanyang kasamahan, medyo naging proud sa kanyang puso ang tindera. Kahit na ang mga damit ni Huang Feng ay napakakaraniwan, ang mahinang tiwala sa sarili sa kanyang katawan ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, tinitingnan ang hitsura ni Huang Feng. Bagamat bata pa siya, mayroon siyang aura ng isang superior. Mula sa puntong ito, makikita na si Huang Feng ay hindi isang ordinaryong tao. Si Suyamo ay higit pa. Ang ganoong uri ng marangal at eleganteng aura nang nagmula sa isang malaking pamilya ay napansin ng tindera sa unang pagpasok nila sa pinto. Habang naiinggit siya, mas natitiyak niya na hindi ordinaryong tao sina Huang Feng at Suyamo. I want to see the detached villas here. Introduce them to US, sabi ni Huang Feng sa tindera. Okay, umupo muna kayong dalawa dito. Kukunin ko ang detalyadong impormasyon para sa inyong dalawa. Nang marinig na gusto talaga ni Huang Feng na bumili ng detached villa, mas natuwa ang tindera. Akala niya ay makakabili sina Huang Feng at Suyamo ng high-end na commercial house. Hindi niya inaasahan na talagang nagtanong si Huang Feng tungkol sa hiwalay na villa. Bukod dito, tila hindi nagbibiro sina Huang Feng at Suyamo. Natural na tuwang-tuwa ang tindera. Bagamat pamilyar ang tindera na ito sa sitwasyon ng kanyang bahay at hindi na kailangan ng ibang mga dokumento para ipakilala ito, kailangan pa rin niyang magpakita sa kanila ng ilang mga larawan at dokumento upang ipaalam kay Huang Feng at Wang Yao ang higit pa tungkol sa villa. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan para sa kanya upang ipakita sa kanila ang ilang mga larawan at mga dokumento. Bibili ka ba ng villa? Nang pumunta ang tindera para kunin ang mga gamit, sinabi ni Suyamo kay Huang Feng. Bago dumating, hindi sinabi ni Huang Feng kung ano ang bibilhin niya, kaya lang alam niya na gusto ni Huang Feng na bumili ng villa. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Suyamo. Bagamat may pera si Huang Feng sa kanyang card, hindi mababa ang presyo ng bahay sa Jiangzhou. Mas mataas pa ang presyo ng isang villa. Kung ganoon, tiyak na sasakupan nito ang maraming pera ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, hindi niya alam kung magkakaroon ito ng anumang epekto sa karera ni Huang Feng. Sa katunayan, hindi masisisi si Suyamo sa pagkakaroon ng ganoong mga alalahanin. Kung tutuusin, alam niya lang na may 200 milyon si Huang Feng sa kanyang card. Kahit na hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Huang Feng, imposibleng kumita ng masyadong maraming pera sa maikling panahon. Sa makatuwid, kapag nakabili na talaga siya ng villa, at isa itong villa sa natural winner, na ito, maaaring maubos nito ang halos kalahati ng ipon ni Huang Feng. Malinaw na magkakaroon ito ng epekto kay Huang Feng. Sumang-ayon si Huang Feng, dahil gusto kong bilhin ito, bibili ako ng mas maganda. Kung tungkol sa pera, hindi mo kailangang mag-alala. Sapagkat si Huang Feng at Suyamo ay karaniwang may kanikanyang mga bagay na dapat gawin, at hindi sila magkasama noon, kaya hindi sila nagtagal ng magkasama. Bukod dito, hindi gustong magtanong ni Suyamo tungkol sa mga gawain ni Huang Feng. Naniniwala siya kay Huang Feng, kaya hanggang ngayon, hindi niya alam kung aling mga negosyo mayroon si Huang Feng at kung anong sukat ang mga ito. Okay, dahil sinabi iyon ni Huang Feng, tiyak na hindi tumutol si Suyamo. Huang Feng, bakit ka nandito? Sa sandaling ito, biglang narinig ni Huang Feng at Suyamo ang nagulat na boses ng isang babae. Sina Huang Feng at Suyamo ay parehong likas na tumingin sa direksyon ng boses.
Pagkatapos, bahagyang natigilan si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na dito siya magkikita. Nang makita ng babae na lumingon si Huang Feng, kinumpirma niya na hindi siya mali ang nakita. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang kasama at naglakad papunta kay Huang Feng. Muli siyang nagtanong, Huang Feng, bakit ka nandito? Pumunta ka dito para magtrabaho at magbenta ng bahay. Panipi, Huang Tungtong, nagkataon lang. Nandito ka rin, sabi ni Huang Feng na may bahagyang ngiti, hindi ako nandito para ibenta ang bahay. Nandito ako para bumili ng bahay.